homes para tumestigo na sinusuhulan umano sila ng diyang mga programa. Pero ipinakiusap ng mga testigo na itago ang kanilang mga pagkatao para sa proteksyon ng kanilang mga pamilya. Oktubre 2006 nang makitira si Ana sa kanyang mga kamag-anak sa Davao. Napansin umano niyang may parang maliit na radyo na nakakabit sa TV ng kanyang kamag-anak. Napag-alaman niyang ito raw ang AGB metering panel at sabi ng kanyang tiya, kailangang tutukan nila ang panunood sa GMA kapalit ng grocery items galing dito. Tuwing katapusan ng buwan, isang grupo umano ng mga babae ang pumupunta sa kanilang bahay para magdala ng grocery items. May nagpupunta sa bahay namin na malalaking babae. Tapos sabi ng auntie ko, ilagay mo sa GMA. Kwentuhan sila mga 30 minutes, magbibigay sila ng mga dilata. Pag alis nila, balik na kami sa ABS. Tapos nagtatanong ako, bakit ganun daw? Yun ang kapalit sa binibigay nila sa atin. Manood tayo ng nila, GMA. Ang testigong lumapit naman sa ABS-CBN Iloilo na si Auntie na isa ring AGB panel home member ay pinangakuan daw ng pambayad sa electric bill kapalit umano ng panonood sa GMA. May 2007 daw siya kinabitan ng AGB metering device. Tapos, sabi pa nila kung lilipat ako sa GMA, inalok nila ako ng kalahati ng aking bill sa Panay Electric Company. Sila ang magbabayad. Kung 1,000 ang bill, bibigyan nila ako ng 500 kada buwan yan. Oo, ilan silang beses bumalik dito. Halos kada buwan, nagbabalik sila dito para makumbinsi nila ako. Kasi ayoko ng GMA. Hindi ko gusto ng GMA. Patuloy silang bumabalik at dinadalhan ako ng groceries. At kahit hindi ko tanggapin, iniiwan nila. GMA, cause meron silang ID na pinapakita at may folder din sila. At may pinapapirmahan din sila sa pagbigay nila ng gift. Ang ID may logo talaga ng GMA. Nag-iiwan din daw ng iba pang giveaways na tulad ng payong, baso at tuwalya ang dalawang taong taga-GMA para makumbinsi siyang lumipat. Sa pahayag naman ng GMA7 Network sa kanilang news program na 24 oras kahapon, dito marihing itinanggi ng GMA Network na umupa sila ng mga tauhan para magsagawa ng pagpamaniobra ng TV rating sa Bacolod City o saan mang bahagi ng bansa. Idiniin din ng GMA na hindi sila nagsasagawa ng house-to-house operation sa Bacolod City at hindi rin gumagamit ng dirty tactics para makakuha ng manonood sa Visayas at Mindanao. Pero kahit sa Cebu, may testigong nagsasabi na mismong ang kakilala niyang nagtatrabaho sa AGB ang umano'y nagkumbinsi sa kanyang magpakabit ng metering device sa kanyang bahay at manood daw ng mga programa ng GMA. In-encourage nila kami na subukan ng 7 na manood sa GMA. Nag-promise sila na pag na-stall na, bibigyan kami ng appliances of 500,000. Kung Kenneth! Pero sabi nila, kung pwede, karamihan sa panunuoran namin. Kung Kenneth yung telephone! Sinita pa nga raw niya ang kanyang kakilala kung bakit siya nagdidikta ng panunuoring istasyon gayong wala dapat pinapanigan ang AGB. Sabi ko sa kanila, siguro taga 7 kayo. Ang sabi nila, Nielsen daw sila. Ang sabi ko, klaro na ang style nyo, ay inuutusan talaga kayo ng 7. Sabi niya, hindi. Tignan mo pa yung papers namin, AGB Nielsen. Sabi ko, talagang duda ako sa inyo na taga-GMA talaga kayo. Dahil ini-insist nyo na GMA lang ang panoorin. Sabi ng mga testigo, dahil sila mismo ay sangkot sa umano'y pagmamanipula ng TV ratings, wala na raw silang tiwala rito. Kami na nga mismo yung hire nila para magmanipula ng ratings, para dayain, at para tumaas yung ratings. Yan. Kaya napatunayan ko nga na kayang-kaya manipulahin ang ratings. Hindi ka na naniniwala sa ratings? Hindi na ako naniniwala sa ratings kasi ganyan, kayang-kaya namang manipulahin ng kahit na sino kapag gugustuhin. Sa paglutang ng iba pang mga testigo, ang pangamba ngayon ng ABS-CBN management ay kung gaano raw talagang kalawak at kalalim ang usapin ng dayaan sa TV ratings. Jane Castaneda, Patrol ng Pilipino.